Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagparamdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipong muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa darating pong linggo ay ipagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyong mapapansin, ang tema ng mga ebanghelyo noong mga nagdaang araw ay tungkol sa pamamaalam at paghahabilin ni Jesus Nazareno. At sa kaniyang pamamaalam ay binusog niya ang kaniyang mga alagad at mga disipulo ng mga habilin upang sila'y manatiling malakas sa kanilang pananampalataya at upang ang mga alagad ay huwag matakot habang ipinagpapatuloy nila ang misyon na sinimula ng kanilang pinuno, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Sa araw pong ito, maliwanag na narinig natin ang paalala ni Jesus Nazareno
sa kaniyang mga alagad na sa kabila ng kalungkutan at kapigatian ng buhay, mayroon pa ring espasyo upang magkaroon ng galak sa ating puso at kalooban. Uulitin ko po, napakaganda ng paalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig niyang sabihin dito na anumang pagsubok o problema na iyong kinakaharap sa kasalukuyan, panandalian lamang yan at darating din ang panahon na ang mga problemang iyan ay papalitan ng kaginhawahan sa buhay. Minsan po, may isang nanay habang pinapagalitan ang kanyang anak. Ito yung sinabi nung nanay, "Ay aba naman anak, magising ka na sa katotohanan. Kumilos ka, huwag kang tutulog-tulog at harapin mo ang problema mo. Huwag kang puro iyak dahil patay lang ang walang problema." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, maganda rin sanang itanong natin sa ating mga sarili, paano po ba natin hinaharap ang mga pagsubok at hamon sa ating buhay? Itinuturing ba natin ito bilang mga pabigat sa ating araw-araw na dalahin? Sumusuko ba tayo agad o pinanghihinaan ng loob kung tayo'y nasa kalagitnaan na ng mga pagsubok na ito? Sa totoo lamang po, lagi ko na ring binabahagi, sa normal na pag-iisip, wala sa ating may gustong problema. Wala sa ating gustong sinusubok ang katatagan natin. Wala sa atin gustong nahihirapan sa buhay. Wala sa ating gustong malungkot. Pero ang paalala ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, wag na wag tayong matatakot sa mga pagsubok na ito. Dahil ang bawat paghihirap natin ay may katumbas na kaginhawahan sa ating Panginoon. Ang bawat nating pagdurusa sa araw-araw may katumbas na paglaya o kalayaan. Ang bawat kapighatian na ating nararamdaman may katumbas na malaking pananampalataya. Ngunit paano ito mangyayari? Yan po ang magandang katanungan. Simple lamang, ang mga pagsubok, ang mga hamon, at mga paghihirap na ito, magkakaroon lamang ng kahulugan kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos na siya'y patuloy na kumikilos upang gawin ang mga problemang ito para patatagin pa ang ating pananampalataya. Kaya nga dapat sa gitna ng pagsubok ng buhay, ang pananampalataya hindi nababawasan. Dapat ang pananampalataya lalong nadadagdagan. Uulitin ko po, sa gitna ng pagsubok sa buhay, dapat ang pananampalataya hindi nababawasan. Kung hindi ang pananampalataya, mas lalong nadadagdagan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po tayong kumapit sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Kumapit po tayo sa mapaghimalang awa ni Jesus Nazareno.
Dahil ang problema, hindi sinasarili. Hinaharap natin ito ng buong pagtitiwalang hindi tayo iiwan ni Jesus Nazareno sa gitna ng laban. Anumang sakit at karamdaman mo ngayon, lagi mong iisipin, may kagalingan. Anumang tinitiis mong mabigat sa mga sandaling ito, may kaginhawahan. At anumang bumabagabag sa iyong pag-iisip, may kalayaan. Dahil si Jesus Nazareno, ang tanging hangad nga sa atin ay ang ating kabutihan at kaligtasan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.